Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Nueva Ecija, may isang batang lalaki na nagngangalang Junjun. Siya ay anak ng isang magsasaka at isang labandera. Ang kanilang buhay ay puno ng hirap, subalit puno rin ng pagmamahal at pagtutulungan. Araw-araw, si Junjun ay tumutulong sa kanyang ama sa bukid, nagtatanim at nag-aani ng palay, habang ang kanyang ina naman ay naglalaba para sa mga kapitbahay upang may makain sila sa hapagkainan. Kahit mahirap, si Junjun ay masipag at matalino. Sa kabila ng limitadong resources, siya ay laging nangunguna sa klase. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, isang malaking trahedya ang dumating sa kanilang buhay. Ang kanilang bahay at mga pananim ay nawasak ng isang malakas na bagyo, nawalan sila ng lahat, at mas lalo silang nahirapan. Dahil sa matinding kahirapan, napilitan si Junjun na huminto muna sa pag-aaral. Sa halip, siya ay nagtrabaho bilang tag-alako ng basura upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa gitna ng hirap, hindi nawala ang kanyang determinasyon. Sa bawat bote at bakal na nakolekta niya, may pangarap siyang binubuo. Isang araw, habang naglalakad si Junjun papunta sa junk shop, may nakita siyang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng mabigat na sako. Agad niyang tinulungan ang matanda, nagpasalamat ang matanda at sinabing, "Salamat, anak, napakabuti mo. Sana ay balang araw, makatanggap ka ng biyaya na katumbas ng iyong kabutihan." Hindi inakala ni Junjun na ang matandang babaeng iyon ay isang negosyante na naghahanap ng mapagkakatiwalaang tao para sa kanyang maliit na negosyo. Kinabukasan, bumalik ang matanda at inalok si Junjun na maging tagapamahala ng kanyang maliit na tindahan ng prutas at gulay. Labis na nagpasalamat si Junjun at siniguradong gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa loob ng ilang taon, pinagbuti ni Junjun ang kanyang trabaho. Hindi lamang siya naging tapat, kundi nagpakita rin siya ng malaking interes sa pagpapalago ng negosyo. Natuto siya sa bawat transaksyon, at sa tulong ng matanda, nakapagpatayo siya ng sarili niyang maliit na negosyo. Mula sa isang maliit na tindahan, lumago ito at naging isang supermarket. Hindi lamang sa negosyo nagtagumpay si Junjun, dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nakapagpatapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Naging inspirasyon siya sa kanyang mga kibarangay, at hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Nagtayo siya ng isang scholarship program para sa mga batang tulad niya na gustong mag-aral pero walang kakayahan. Sa huli, si Junjun ay naging isang matagumpay na negosyante at isang mabuting tao, ngunit higit sa lahat, siya ay nanatiling simple at mapagkumbaba. Alam niya na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa komunidad na laging sumuporta sa kanya. Ang kwento ni Junjun ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ito ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang sipag, tiyaga, at pagiging mabuting tao ay magbubunga ng magandang kinabukasan, at tulad ng sinabi ng matandang babae, ang kabutihan ay babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan.